Ang isla ng Camiguin, isang hiyas na nakapugad sa dagat ng Bohol ng Pilipinas, ay kilala sa mga malinis na dalampasigan, lunti ang bulkanikong tanawin, at isang kasaysayang kasinligalig ng mga tectonic plate na nasa ilalim nito. Sa baybayin nito, na minarkahan ng isang nag-iisang krus na lumalaban sa walang humpay na mga alon, ay namamalagi ang sementeryo sa ilalim ng dagat. Isang lugar na sumasalamin sa matibay na diwa ng isla sa harap ng malupit na kapangyarihan ng kalikasan. Higit pa sa isang atraksyon ng turista o isang libingan na nilamon ng dagat, ito ay isang makabagbag damdaming testamento sa ugnayan ng katatagan ng tao at ng mga puwersang humuhubog sa ating mundo. Halika at pag-usapan natin. Upang tunay na maunawaan ang malalim na kahalagahan ng santuwaryong ito sa ilalim ng dagat, dapat tayong maglakbay sa kasaysayan, sumisid ng malalim sa mga patong ng nakaraan na tumigas na parang latak sa sahig ng karagatan. Bago ang dilubyong bumago sa baybayin ng Camiguin, ang bayan ng Catarman ay puno ng buhay. Itinatag noong panahon ng kolonyal na Espanyol, nagsilbi itong kabisera ng isla, isang maunlad na daungan na nagtipon ng magkakaibang grupo ng mga tao. Ang mga katutubong komunidad, mga mananakop na Espanyol, at mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng Timog Silangang Asya ay nagtagpo sa Catarman na lumikha ng isang tunawan ng mga kultura, wika at tradisyon. Guni-gunihin ang mga tanawin at tunog ng masiglang sentrong ito. Ang ingay ng palengke, ang maindayog na awit ng mga mangingisdang humihila ng kanilang mga lambat, ang taimtim na mga himno mula sa simbahan, at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa mga lansangan. Ang Catarman ay isang maliit na larawan ng buhay sa Pilipinas noong panahong iyon, isang lugar kung saan nagtagpo at nagsama-sama ang iba't ibang mundo. Ang sementeryo na nakapugad malapit sa baybayin ay nagsilbing salamin ng masiglang komunidad na ito. Sa loob ng mga pader nito, ang mga labi ng mayayamang opisyal ng Espanya ay nakahimlay sa tabi ng mga ordinaryong mamamayan, mga mangingisdang lumaban sa mapanlinlang na dagat at marahil maging mga mandaragat mula sa malalayong lupain na nasawi sa baybayin ng Camiguin. Malamang na nagsama-sama ang iba't ibang kaugalian sa paglilibing at estilo ng arkitektura na sumasalamin sa magkakaibang buhay na nabuhay at nawala. Bagamat ang mga pangalan at petsa na nakaukit sa mga lapida ay natakpan na ng panahon at ng walang humpay na yakap ng dagat, maaari nating buuin ang isang larawan ng isang masiglang komunidad na umunlad sa loob ng maraming siglo. Ang mga arkeolohikong pagsisiyasat, kung maisasagawa, ay maaaring magbunyag ng maraming impormasyon tungkol sa buhay ng mga inilibing doon, ang kanilang katayuan sa lipunan, ang kanilang mga paniniwala at ang mga kultural na gawin na humubog sa kanilang mundo. Ang kwento ng sementeryo sa ilalim ng dagat ay hindi mapaghihiwalay sa maalab na ugali ng bundok bulkan. Ang impusing bulkang ito, isang palaging presensya sa buhay ng mga taga-isla, ay may kasaysayan ng mga pagsabog na ang bawat isa ay nag-iiwan ng marka sa tanawin at sa kolektibong memorya. Noong 1827, unang umungal ang bundok bulkan na nagbuga ng abo at lava sa isang pagpapakita ng malupit na kapangyarihan ng kalikasan. Bagamat ang mga detalye ng pagsabog na ito ay nananatiling nababalot ng misteryo, tiyak na nagdulot ito ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay na nag-ukit ng pakiramdam ng kahinaan sa puso ng mga taga-isla. Ang isa pang pagsabog noong 1862 ay nagsilbing isang malinaw na paalala sa pabago-bagong kalikasan ng bulkan. Ang pangyayaring ito, bagamat hindi gaanong mapaminsala kaysa sa dilubyo noong 1871, ay nagbigay ng babala sa paparating na pagkawasak. Pagkatapos, noong 1871, pinakawala ng bundok bulkan ang buong galit nito sa isang mapaminsalang pagsabog na bumago sa kapalaran ng Camiguin magpakailanman. Hindi ito isang isahan, sumasabog na pangyayari, kundi isang walang humpay na serye ng mga pagsabog at lindol na tumagal ng ilang araw. Ang mga daloy ng lava ay bumagsak sa mga dalisdis ng bulkan, na nilamon ang lahat ng bagay sa kanilang dinadaanan. Umulan ng abo mula sa langit, na binalot ang isla sa isang makapal na layer ng kulay abo. At ang mismong lupa sa ilalim ng Catarman ay yumuko at lumubog na parang ang mundo mismo ay umatras sa takot. Ang dating maunlad na bayan, kasama ang sementeryo nito, ay nilamon ng papalapit na dagat, na nag-iwan lamang ng nakakapanindig balahibong katahimikan at isang tanawin na magpakailanman na may pila. Ang pagsabog noong 1871 ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Camiguin.
Hindi lamang nito binura ang Katarman sa mapa kundi pinilit din itong ilipat ang kabisera sa Mambajaw, kung saan ito nananatili hanggang ngayon. Ang pisikal na tanawin ng isla ay nabago magpakailanman at ang alaala ng sakuna ay malalim na nakatanim sa kolektibong isipan ng mga Kamiginon. Gayunpaman, mula sa abo ng trahedya, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ang mga tao ng Camiguin na nagpapakita ng pambihirang katatagan ay muling itinayo ang kanilang buhay at mga komunidad na umaangkop sa nagbagong tanawin at pinararangalan ang alaala ng mga nawala. Ang sementeryo sa ilalim ng dagat na minarkahan ng krus na matapang na tumataas mula sa kailaliman ay umunlad sa isang makapangyarihang simbolo na may maraming antas ng kahulugan. Nagsisilbi itong isang makabagbag damdaming alaala sa mga buhay na nawala sa pagsabog noong 1871, isang palaging paalala ng kahinaan ng pag-iral ng tao sa harap ng napakalaking kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga nakalubog na lapida, bagamat hindi nakikita ng mata, ay bumubulong sa mga pangalan ng mga dating lumakad sa mga lansangan ng Katarman. Ang kanilang mga kwento ay magpakailanman na magkakaugnay sa kasaysayan ng isla. Ang kakayahan ng mga Kamiginon na muling itayo ang kanilang buhay at mga komunidad pagkatapos ng gayong pagkawasak ay nagsasalita ng kanilang katatagan. Ang krus, na itinayo noong 1982, ay sumisimbolo sa kanilang matibay na pananampalataya, ang kanilang pag-asa para sa hinaharap at ang kanilang determinasyon na parangalan ang alaala ng mga namatay. Ang sementeryo sa ilalim ng dagat ay isa ring nasasalat na link sa nakaraan ng Camiguin, isang paalala sa mga henerasyong nauna at sa mga hamong kanilang kinaharap. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan na nag-aanyaya sa pagmumuni-muni at pagninilay-nilay sa paglipas ng panahon at ang pangmatagalang pamana ng katatagan ng tao. Higit pa rito, ang lugar ay nagsisilbing isang malinaw na paalala sa kapangyarihan ng kalikasan at ang kahalagahan ng pagrespeto at pagprotekta sa kapaligiran. Binibigyang diin ito ang maselan na balanse sa pagitan ng mga tao at ng natural na mundo na hinihimok tayong kumilos bilang mga tagapangasiwa ng ating planeta. Sa kasalukuyan, ang sementeryo sa ilalim ng dagat ay nahaharap sa mga bagong hamon. Ang pagguho ng baybayin, polusyon, at ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay nagbabanta sa pangmatagalang pangangalaga nito. Gayunpaman, tulad ng muling pagtatayo ng mga Kamigino ng kanilang buhay pagkatapos ng pagsabog, aktibo na silang nagtatrabaho ngayon upang protektahan ang nakalubog na bahagi ng kanilang pamana. May mga pagsisikap na isinasagawa upang itaguyod ang napapanatiling turismo at mga gawi sa pangingisda na tinitiyak na ang maselan na marine ecosystem na nakapalibot sa sementeryo ay nananatiling malusog at masigla. Ang makasaysayang pananaliksik ay nagpapatuloy na naghahangad na mag-alis ng mas maraming detalye tungkol sa kasaysayan ng sementeryo, ang mga taong nakalibing doon at ang mga kultural na gawi noong panahong iyon. At marahil ang pinakamahalaga, ang mga lokal na komunidad ay aktibong kasangkot sa mga pagsisikap sa pangangalaga na nagpapataas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng lugar at nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pagmamay-ari at responsibilidad. Ang sementeryo sa ilalim ng dagat ay isang natatangi at hindi mapapalitang bahagi ng kultural na pamana ng Camiguin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kasaysayan nito at pagsasagawa ng mga hakbang upang protektahan ito, masisiguro natin na ang libingan sa ilalim ng dagat na ito ay patuloy na magbibigay inspirasyon, magtuturo at mag-ugnay sa mga susunod na henerasyon sa mayaman at matatag na nakaraan ng isla. Ang sementeryo sa ilalim ng dagat ng Camiguin ay higit pa sa isang libingan sa ilalim ng dagat. Ito ay isang kwentong nakaukit sa tanawin, isang testamento sa pangmatagalang ugnayan ng kalikasan at kasaysayan ng tao. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan na nagpapaalala sa atin ng kahinaan ng buhay, ng kamangha-manghang kapangyarihan ng kalikasan, at ng hindi masusupil na diwa ng sangkatauhan. Habang nakatingin tayo sa krus na nagmamarka sa nakalubog na santuaryong ito, inaanyayahan tayong pagnilayan ang mga buhay na nawala, ang mga aral na natutunan, at ang pangmatagalang pamana ng isang komunidad na bumangon mula sa abo ng trahedya. Ang sementeryo sa ilalim ng dagat ay nakatayo bilang isang simbolo ng pag-asa, isang paalala na kahit nasa harap ng napakalaking kahirapan, ang diwa ng tao ay maaaring magtiis at umunlad pa.